Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronel Sano, shoutout kay Ashralp Alimoda. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Papa, ang tatlong bagay na iyon ay tulad ng paghagupit ng bulak, at pagkatapos ng maikling pakikipag-ugnay, sila ay bumangon kaagad. Pagkatapos ay walang magawa silang pinagmamasdan habang ang kani-kanilang mga latigo ay biglang binawi, at saka sila sinampal ng malakas. Tatlo ang hiyawan, tapos yamakap silang tatlo sa ulo o katawan, yumuko sa pwesto at humagulgol ng malakas. Sa simula, ginamit nila ang latigo na ito upang manakit ng iba at sumigaw ng labis. Sa ngayon, doble ang kanilang tinatangkilik sa gayong paggamot. Gumamit ng sariling paraan para gamutin ang sariling katawan. I've told you to be careful and try harder. You see, wala ni isa sa inyo ang nakinig. It's okay now, sabi ni Han Sanchen. Ito ay walang iba kundi ang pumatay ng mga tao, ngunit pinarusahan din, ito ay hindi matitiis. Damn it, bastard, what the hell did you use to harm us? Grass, tell me honestly, baka mapagan ka namin, or else. Ano pa, sabi ni Han Sanchen. Hindi man lang niya pinansin ang ilang kabataan. Hindi man lang siya nag-abala na makipag-away sa mga kabataang ito, ngunit ang grupong ito ng mga lalaki ay hindi dapat gumawa ng anumang mali, kaya itinoon nila ang kanilang isip kay Ivory. Some pain it. Nataranta ang isa sa mga bilanggo. Sa harap ng napakaraming alipin, hindi niya matiis na mawalan ng mukha, at agad na naging mamamatay tao. Gamit ang kutsilyo, direktang sinaksak niya si Han Sanchen. Kung mayroon man, magkakaroon ng dalawa, at ang natitirang dalawang bilanggo ay tumugon din sa oras, na hinugot ang kanilang mga kutsilyo at nilaslas si Han Sanchen ng sunod-sunod. Ang tatlong taong ito ay walang ibang kakayahan, ngunit sanay na silang maging pugad ng mga ahas at daga sa piitan sa lahat ng oras. Mahusay din sila sa pag-coordinate ng ganitong estilo ng paglalaro, at mayroon silang napakataset na pag-unawa. Umalis ka na, galit na sigaw ni Han Sanchen, nang hindi man lang inilabas ang kanyang mga kamay, isang malakas na puwersa ang direktang nagpadala sa nagbabantang tatlong tao na lumipad ilang metro ang layo. Pagkaraan, bawat isa sa tatlo ay bumagsak sa lupa, nagsaboy ng dugo mula sa kanilang mga bibig. Mukhang nagtatrabaho lang kayong tatlo sa iba. Hindi ko naman ginasto ang buhay ng aso mo noong una, pero hindi mo alam kung ano ang paulit-ulit mong gagawin. You deserve to die. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, pinitik ni Han Sanchen ang kanyang mga kamay. Agad na iniangat sa ere ang tatlong bilanggo na nakahandusay lang sa lupa. Bang bang bang. Ang tatlo sa kanila ay bumagsak sa selda na parang tatlong bato, lumipad palabas ng pasilyo, at pagkatapos ay bumagsak muli sa lupa. Kaya lang kung ikukumpara sa huling pagkakataon, sa pagkakataong ito ay tahimik silang tatlo, patay na patay. Umaasa ako. Nagulat ang mga estudyante nang nasa katanghaliang gulang. Hindi niya pinangarap na magiging ganoon kalakas si Han Sanchen. Hindi man lang niya ginalaw ang kanyang mga kamay, at namatay kaagad ang tatlong bilanggo. How the hell is this a person? This is simply the descending of a great god. Ngayon, naaalala ang sinabi ni Han Sanchen noong una siyang pumasok sa selda, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napaluhod sa lupa ng may pagkadapa. Diyos ko, ngayon lang ako hindi nakakita ng Mount Tai, please, take me out, I don't want to stay in this damn place for a moment. Isang nakaluhod na nagmamakaawa, nag-echo ang daan-daang tao. Sa susunod na segundo, ang boses ng lahat ay nagmula sa mga selda. Nakikiusap ako sa Diyos na maging maawain at iligtas tayo. This is simply not a place for people to stay. Besides, we don't want to be slave to people.
Nang makita ang lahat ng taong nagmamakaawa, bahagyang ngumiti si Su Yingxia. Lumabas, at mahinang sinabi, lahat, huwag mag-alala, tiyak na ilalabas namin ang lahat. Lahat ng boses ay pantay-pantay, walang alipin ng sinuman. Tumanggo si Han Sanchen at ngumiti, tama, gagawin ko pa rin ang sinabi ko sa simula at ililigtas ang lahat. Great God, it really is a great God. I don't mind our previous disrespect at all, I kowtow to you here. Lumuhad din ako para sa iyo, dakilang Diyos, ikaw ay isang buhay na bodhisattva. Nang marinig ang taos-pusong pasasalamat mula sa karamihan, naramdaman ni Han Sanchen ang init sa kanyang puso ng ilang sandali. Tumayo na kayong lahat, nandito ako para pagbuksan kayo ng pinto. Matapos ang mga salita ay magkahiwalay na ang dalawang mag-asawa. Ngunit sa sandaling ito, ang tunog ng mga yabag ay nanggaling sa labas ng piitan. Nang marinig ang mga boses na ito, ang mga medyo nasasabik na si Han Sanchen at ang kanyang asawa ay dumating upang iligtas sila ay agad na umupo ng tapat, mukhang duwag at natatakot ngunit tapat. Obviously, natatakot sila na baka may makaalam sa labas na gusto nilang tumakas. Nang lumingon sina Han Sanchen at Ivory, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok na kasama ang isang hukbo. Ang pinuno, si Han Sanchen, ay alam, o nakita, ito ay noong dinala siya ni Guchu, binati niya siya at inalagaan ang mga bagay-bagay. Sa likod niya, may humigit kumulang 30 tropa, bawat isa ay matibay, nakasuot ng baluti at may hawak na kutsilyo. Sa sandaling pumasok si Guan Shichi, nakita niya ang ilang tao na nakahandusay sa lupa, at hindi napigil ang sumimangot ng ilang sandali. 12 ng mga nasasakupan niya ay mabilis ding nagayos ng kanilang mga posisyon, na nakatingin kay Han Sangqianliang at sa kanyang asawa ng may pag-iimbot. Yo, bihira lang. May nagtatangkang tumakas sa kulungan. Tinitigan ni Steward Chi si Han Sanchen na may malamig na ekspresyon. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas, walang anumang pag-aalala, tila sanay na siya sa mga ganoong bagay. Tumingin din si Han Sanchen sa kanya nang walang pakialam, ano? Pipigilan mo ba ako? Sumulyap sa 3 bilanggo na namatay sa lupa, si Guan Shi ay ngumisi, bata, alam mo ba kung ano ang mangyayari kung hindi mo susundin ang mga patakaran sa Yetian City? Makinig ka sa payo ko, bumalik ka sa pinanggalingan mo, masisiguro kung kikilos ako na parang walang nangyari. Siyempre alam ni Guan Shichi kung ano ang nangyayari sa mga bilangguan sa piitan. Bagamat lahat sila ay kanyang mga subordinate, si Guan Shichi ay hindi pupunta sa digmaan para sa ilang katamtamang mga binti ng aso. One thing more is worse than one thing less, o sa madaling salita, hindi na kailangang ipagpaliban ang negosyo dahil sa pagkamatay ng ilang langaw. Since magalang ka, well, let me see something, kung umasta ka na parang walang nangyari, I can assure you na walang nangyari sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Han Sanchen at isa-isang binuksan ang mga pintuan ng selda. Ang isang grupo ng mga nasasakupan ay malapit nang sumugod sa galit sa lugar, ngunit hindi sila nakatanggap ng mga utos mula sa kanilang mga nakatataas at nakatitig lamang ng may depresyon. Tumingin din si Guan Shichi kay Han Sanchen, pinagalitan ang kanyang mga bagang sa likod. This guy actually dared to swagger here in front of his face na parang walang nangyari. Inilalagay ba nito ang iyong sarili sa mata? Ang kalokohan. Nakabigay na ako ng sapat na mukha, ngunit hindi ko inaasahan na itutulak niya ang kanyang ilong sa mukha. Kunin mo para sa akin. Oo, matagal nang naiinip ang mga nasasakupan ng 30. Sa utos ni Chi Guanxi, sumugod sila kay Han Sanchen na parang tigre na lumalabas sa hola. Tinatamad na hinarap ni Su Yingxia ang grupong ito ng mga tao, at binuksan ang pinto para palayain sila gaya ng nauna ng napagkasundoan ni Han Sanchen. Batay sa kanyang pag-unawa kay Han Sanchen, syempre alam niya na ang maliit na grupo ng mga tao na ito, bukod pa sa anumang banta kay Han Sanchen, ay hindi sapat para sa kanya upang ilagay ang kanyang mga ngipin sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sa katunayan, si Han Sanchen ay hindi man lang lumingon, at maging ang kanyang mga galaw ay hindi nagbago sa anumang paraan. Binubuksan pa niya ang serradure, ngunit ang mga lumalapit sa kanya ay paulit-ulit na natamba habang ginagawa ang pagbukas ng kandado. Sa di kalayuan, nakatulala si Guanxi habang nakatingin. Ano ba ang nangyayari? Halatang wala siyang ginawa,
pero parang ginawa na niya ang lahat. Sa mga aliping ito, may mga Panginoon talaga. Bina, mukhang minamaliit kita. Gayunpaman, minamaliit mo rin ang Yetian City. Kung umaasa ka sa mga minions na ito upang gumawa ng mga panuntunan, hindi mo na kailangang magpakita, at ilang mga tao ang lumabag sa kanila. Maraming tao ang walang awa na maglaro, at marami rin ang mabangis na maglaro. Gayunpaman, ang mga taong ito ay naglalaro lamang sa ibabaw. Ang mga talagang mabubuting tao ay ang mga bumubuo ng mga patakaran at gameplay. Para kang nasa isang kasino at nakakita ng ilang mga dalubhasang sugarol, tinatawag na mga Diyos ng mga sugarol. Maaari silang umasa sa kanilang mga kasanayan, o maaari silang umasa sa kanilang mga trick upang hindi magagapi. Pero ano, maliban sa mga sobrang mito sa mga pelikula, karamihan sa kanila ay mga pangalan lamang. At sino ang tunay na hari ng sugal? Malinaw, iyon ang may-ari ng kasino, ang gumagawa ng mga patakaran. Sila ang tunay na hari ng sugal. Tulad ng pangungusap, kung sino ang nagmamay-ari ng lahat ng karapatan sa pagpapakahulugan sa huli. Tanging ang mga naglalaro ng mga patakaran ay ang mga tunay na hari. At si Chi Guanxi at ang kanyang grupo ang gumagawa ng mga patakaran. Maraming tao ang humahamon sa mga patakaran. Ang susi ay kung mayroon kang kakayahang sugpuin ang mga ito. 4 na makalangit na hari, lumabas kayo. Biglang sumigaw si Guanxi, at sa sumunod na segundo, 4 na itim na anino ang sumugod mula sa labas ng kulungan. Boom! Halos bago pa makapag-react si Han Sanchen, biglang sumabog ang lupa, at direktang tumalon ang isang itim na anino. Pagkatapos, 2 figure ang lumipad mula sa kaliwa at kanang bahagi. Sa wakas, sa isang kisap mata, nalaman ni Han Sanchen na mayroon pa ring isang tao na nakabaligtad sa itaas ng kanyang ulo. Bigla na lang, parang pinalibutan ng 4 na kalaban si Han Sanchen. Matapos tingnan ang 4 na tao, tumigil si Han Sanchen sa kanyang ginagawa at ngumiti, 4 na makalangit na hari. Sinuri ni Han Sanchen ang cultivation base ng 4 na tao, at talagang sila ay itinuturing na maganda. Kung magtutulungan silang 4, maaari nilang harapin ng direkta ang karamihan sa mga kaaway. Hindi ako maglakas loob na sabihin na sila ay walang talo, ngunit hindi kalabisan na sabihin na sila ay halos walang talo. Ito tunog medyo bluffang. Ngumiti si Han Sanchen, gayunpaman, nakakalungkot na pumunta ako dito. Natatakot ako na hindi mo alam kung ilan ang 4 na Panginoon o 4 na makalangit na hari ang nakilala ko. Alam mo ba kung ano ang resulta? Nakapikit lang ang 4 na malalaking pusa. Hindi nagsinungaling si Han Sanchen, ito ay isang bakal na katotohanan. Ang yabang mo talaga, pero ewan ko lang kung kaya mo pang mabaliw after a while, give me a hand, sigaw ni Chi Guanxi. Ang 4 sa kanila ay dumating upang kabkuban si Han Sanchen nang hindi man lang ito iniisip kahit isang segundo. Malamig na ngumiti si Han Sanchen at inilabas ang kanyang jade sword. Yingxia, buksan mo ang pinto. Matapos ang mga salita ay bumagsak, si Han Sanchen ay lumaban na parang dragon na lumalayo. Ang isang tao laban sa 4 na tao, sa karaniwang kahulugan, ay tiyak na walang anumang kalamangan. Ngunit nangyari na nakilala nila si Han Sanchen, at ang sitwasyon ng labanan na ito ay nakatadhana na maging ganap na naiiba. Sa paggalaw ng 72 Divine Sword at ang paggalaw ng Taisho Divine Step sa ilalim ng kanyang mga paa, si Han Sanchen ay parang multo na pumapatay ng isang Diyos, at sa pabalik-balik, silang 4 ay pinalo ng napakalakas na hindi nila nakayanan. Atakihin ang kanyang katawan ngunit hindi nakikita ang kanyang katawan, ipagtanggol ang kanyang espada ngunit hindi nakikita ang kanyang anino. Ito ay isang ganap na pagdurog na sitwasyon ng labanan. Si Guanxi Chi ay lubos na kumpiyansa noong una, ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang magkaroon ng mga tandang pananong sa kanyang ulo. Ano ang ibig sabihin? Nataman ba siya ng multo? Siya ay nasa loob ng maraming taon, at hindi pa siya nakakita ng sino man na maaaring maglaro ng 1-on-4 sa lawak na ito. Ganito talaga ang itsura niya na 4 na tao. Umalis ka na. Sa galit na sigaw, biglang nagising si Guanxi mula sa pagkagulat. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo, at ang 4 na makalangit na hari na palagi niyang pinahahalagahan ay agad na pinalipad ng sama-sama. Ito, sandaling natulala si Guanxi. Yaong mga bilanggo na masunurin na nakaupo sa selda ay lahat ay nagulat at diretsyong umupo mula sa lupa sa sandaling ito.
Pinanood nila ang mga eksena kung saan ang apat na hari sa langit ay naglilinis ng mga tao ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi nila akalain na balang araw, talagang mapapanood nila ang apat na hari sa langit na binubugbog ng iba. Sabi ko, yung apat na pusa lang ang dulang. Malamig na sinulyapan ni Han Sanchen ang apat na makalangit na hari, gusto mo pa bang lumaban? Napahawak silang apat sa dibdib at lumapit sa gilid ni Guan Shichi. Bagamat hindi siya nagsasalita, nang tumingin si Guan Shichi sa kanilang apat, silang apat ay sama-samang yumoko at walang sinabi. Basura. Pagmumura sa mahinang boses, medyo naiinis si Manager Chi. Nakatingin kay Han Sanchen, hindi nasisiyahang sinabi niya, pero, anak, sa tingin mo ba mananalo ka kung naayos mo na ang apat na hari sa langit? I'm not afraid to tell you that the four of them are just my thugs. Mas makapangyarihan akong mga personal guards, at marami sa kanila ang mas makapangyarihan kaysa sa mga personal guards ko. I'll give you a way. Now that you apologize masunurin, I can give you an official position for the sake of your skill. Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan niya si Su Yingxia. Sa katunayan, nang dumating si Gu Chu kasama ang dalawang aliping ito, napansin na niya si Ivory. Maaga siyang pupunta rito, at halatang nandito siya para i-welcome si Summer Keiso. Alam niyang hindi malinis ang mga kamay at paa ng kanyang bantay sa kulungan, at natatakot siya na baka kainin niya ang grupo ng mga daga. Kaya naman, kontra pinatay ang bantay ng kulungan, at siya mismo ay hindi gaanong nagmuni-muni, na isa sa mga dahilan. Pero ngayon, tila kailangan ng pabagalin ang usaping ito. At least, kung hindi kakayanin ni Han Sanchen, parang may hawak na mainit na patatas sa kamay. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, hindi ko kailangang kunin ang iyong posisyon, ngunit mayroon akong pagpipilian upang makita kung tatanggapin mo ito. Anong choice mo? Hindi nagsalita si Han Sanchen, at agad na kumuha ng kadena na bakal sa lupa at direktang itinali ang kanyang sarili at si Ivory. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!